Okay, so here in lesson number 4, we will going to talk about the supplier price, the markup, percentage, and the final price. Kaya ano ba yung mga ibig sabihin nitong mga terms na to, okay? So previously, I have told you na punta ka sa supermarket, kunin mo yung mga prices na nandun. And those prices na nakuha mo is what we call the supplier price. Okay, basically, kapag may mag-order na sa'yo, yung pupunta ka na ngayon sa supplier mo o sa supermarket kung saan mo kukunin yung mga grocery items, yun yung gagawin mo kasi next step ngayon. So ngayon kapag meron ng mga products, no, na meron ng mga grocery or meron ng orders, binayaran na ng customer, pagkapunta mo sa supermarket, yung supplier price, yan yung price na babayaran mo doon sa supermarket or sa supplier na pagkukunan mo ng mga grocery products. Okay? But so basically yan yung capital mo. But since order mo na yung customer kasi bago mo i-fulfill, so nandyan na yung bayad ng customer, so wala ka talagang actually na kailangan na puhunan. Diba? So later on, explain ko sa iyo kung ano ba yung whole process, bakit hindi kailangan ng puhunan when it comes to this. Kasi kapag very basic analogy lang is that when the customer orders from you through your website and binayaran na niya, pumasok na sa bank account mo, sa GCash mo, yung pinadala niyang pera, may dala-dala ka ng pera pagkapunta mo sa supermarket or sa pinakamalapit na supplier mo or mga big grocery store. So kapag punta mo doon, kukunin mo na yung mga items, parang collect mo lang yung items tapos bayaran mo sa cashier. Yung binayad mo sa cashier, yan na yung mga supplier price. Wala kang nilabas na pera kasi yung pera pinambayad mo doon, yung pera binayad ng customers mo. So, i-expound ko pa yan later sa mga lessons natin dito sa module number 3. So, supplier price, then yung markup is the percentage of supplier price that is added to the supplier price. Usually around 10 to 20% and its equivalent value would be your net profit. Right? Balik tayo doon sa and then the final price is yung summation na, yung addition ng supplier price and markup price. So to make it clear to you, balik tayo dito sa yung Excel files natin. So this is now your supplier price kasi ito yung presyo doon sa supplier. Diba? So ngayon, lagay na tayong ng markup. So this is a very important na Excel files. You really need to do this one para meron kang reference din bago mo siya i-upload doon sa yung website. So later din ipapakita ko din sa inyo kung paano to i-upload doon sa ating website. So markup, sabihin natin 15%. Alright? So pwede mong i-kopyahin yan. Ayan. So may 15% ka na. And then, save muna natin to, no? Para hindi mawala. Para later makita pa rin natin. So this is the items list. Right. Alright. And then, ngayon, yung final price naman is the summation of the supplier price plus the markup price. Alright? So, that is the... Bakit ko So, balik tayo dito sa Excel file. So, the final price now would be is the summation. So, magkano ba yung markup price na 15%? So, insert muna tayo dito. Markup value na to. So, itong markup percentage to, ha? Markup percentage. Naka-percentage kasi siya. So, yung markup value is equal to this one. Multiply natin. Right? So, 1.35 pesos. Yung 15%. So, copy lang natin lahat yan. So, 1.5 yung 10 pesos. So, 0.45 naman yung 3. So, yung final price ngayon is the summation of supplier price plus itong markup value. Okay? So, yung final price mo na ngayon is basically for Milo is 10.35, Bourbon Swag is 11.5, and then 3.45 for Nescafe Stick. Alright, so itong presyo na to, yan na ngayon yung i-display natin doon sa website. Yan na yung magiging display, madi-display doon sa website. At yan na yung amount na babayaran ng customers mo kapag in-order nila yung mga items na yan. Alright? Itong markup value, yan yung magiging profit mo. Itong supplier price, yan yung babayaran mo doon sa yung supplier. Sa grocery store,
supermarket na pagkukunan mo ng mga items. Alright? So, I guess that's it for understanding. I hope na naintindihan mo na yung supplier price, markup percentage, then final price.